Pero alam ni Torre, no, na unlawful yung kanyang ginagawa. Pero bakit siya patuloy pa rin na gumagawa ng illegal na act na talaga namang alam niya na illegal? Dalawa lang yan, no? If you are constrained to do a certain illegal thing, dalawa lang yan yung dahilan, no? Baka pamilya mo ay hostage doon sa nagko-command or nabayaran ka. What's up mga kababayan, News That Matters here. Dito sa video natin ngayon ay ating panonoorin o pakikinggan ang nangyayari sa loob ng KOJC mga kababayan. Kahapon lamang nagbigay pahayag itong si General Torre at puro kasinungalingan ang mga lumalabas sa kanyang bibig mga kababayan. Na walang naniniwala sa iyo Torre, kaya tumigil ka na dyan sa pagnangaknak mo na tilay kayo pa ang biktima. Pero ang katotohanan dun kayo pa ang nangaharas at ginagamit mo pa ang mga tao mo sa ahensya upang mapagtagumpay mo ang masama mong balak sa Kingdom of Jesus Christ. Grabe ka talaga. Bakit ba, Torre? Dahil ba na sinuplakan ka ni VP Sara Duterte? Kaya ganyan ka ngayon? Na gusto mo pati ikaw may pamilya din? At totoo ba ang bali-balita na napapraning ka na simula nang naghayag ng suporta ang Vice Presidente na si Sara Duterte sa KOJC? Problema yun na yun. Pag-usapan nyo ng amo nyong bangag. Pero bago ang lahat mga kababayan, huwag nyo po sana nakalimutan mag-like at subscribe para updated ka sa mga uploads ko araw-araw. At yun na nga mga kababayan, wala na sa batas yung mga pinanggagawa nyo, Torre. At halatang may tinatanim kayo sa loob na panigurado magiging tama ang wika ni Atty. Torion na tanim kaso ang mangyayari dito sa KOJC. Grabe naman talaga kayo. Kung kaya naman hindi ko na patatagalin pa, ito na ang buong video. Itong kagaguhan ni Torre, he is, yun na nga, maliciously insinuating that it was done on purpose only to perpetrate crimes against minors. At sinabi pa niya na 90% daw doon, puro kababaihan. Tanga ba itong Torre? Sinabi niya pa nga kanina, wala daw siya nakitang kwarto doon ng mga kalalakihan Tama. Tama nga. Talagang he lost the moral ascendancy to lead. In fact, dapat i-strip yan ng kanyang pagiging pulis. Correct. He is way out of bounds, he is way out of line. He is not in a position to say those things. Kasi nag-aggravate lang yan ng situation. Well, of course, inutusan din siya siguro na yun ang dapat sabihin para nga maipinta na talagang demonyo kayo at hindi sila. Para yung simpatiya ng mga tao ay matanggal dyan sa KOJC at sa mga Duterte at mailipat dun sa kanila. Diba? So, pero hindi na yung magagawa nila, mulat na yung mga tao, Ina, Almar, and Hana, mulat na, If you look at the post of GMA7 nung labanan nila ang fake news na parang covenant signing nila, that was yesterday. 13,000 laugh reactions as against less than 2,000 thumbs up at heart reactions, So, kung titingnan mo, wala na yan sila, yung mainstream media, Pero idagdag ko lang before I lose my train of thought, Ina and yes, go ahead, Alman, may nabasa akong post, kay Ed Lingao. I was really surprised because itong si Ed Lingao, isa to sa binoljak ko nung pinahiya niya pinahiya nga, pero hindi naman sila yung napahiya. Nung June 10 incident doon at in-interview nga nila si Atty. Torion at parang condescending talaga sila, di ba? Naalala mo yun? Yes, Apat sila doon, Ed Lingao, Patrick Paez, Ronald Llamas, and Ami Pamintuan. Pero nag-release ng isang post si Ed Lingao at sinabi pa nga niya on his opening statement doon sa post niya, this might be an unpopular opinion. At medyo mahaba yung post na yun, but yung laman doon is basically, he is condemning what is happening at the KOJC. He is in fact advocating for the rule of law and the basic protection of human rights. So to that, kahit I don't see eye to eye with Ed Lingao in his politics, I really commend Ed Lingao because he's the very first person, na influential person in mainstream media na nagsalita ng ganun. And I hope people from other mainstream media will follow his lead. Yes, and Sir EB, susugan ko yan, kasi nga po, this is no longer about Pastor and KOJC. This is about the government
na grabe ang kanilang pang-aabuso sa kanilang kapangyarihan. And going back, sir, no, sa umpisahan natin yung topic dito about sa quarters and everything, yung demonizing pastor na KOJC, it's really part of their playbook. Kasi pwede kang mag-akusay, di ba? Sabihin mo lang lahat ng masasamang bagay sa isang tao, tapos i-amplify mo pa sa media. Diba? They're trying to have this mind conditioning sa publiko to justify what they're doing. Kasi we've also heard reports during yung unang paglusob nito ni Torre, sinasabi niya dun sa mga kasama niya police na ito, diba, meron siyang mga indoctrinate dito sa mga kapulisan niya na most likely, dahil most of them are not really from Davao, diba, na ito yung mga biktima, dito ginahasa, etc. Diba, madali lang sabihin yun tapos general ka pa, diba? So, Torre is really the mouthpiece, no? Kung sino man talagang pinakang ulo nito, which is mamay, no? Himayin natin to, sir. Correct. Na talagang Tama. sirain si Pastor ng KOJC. But this is not really about us. I mean, Pastor and KOJC. This is you showing, this is the kind of government that we have. Kasi kaya nilang, di ba, sisirain nila ang isang napaka-impluensyal na tao, napakaraming buhay na binago, tinulungan. Kasi again, dahil sa isang tao, di ba, na nagreklamo, buong gobyerno i-weaponize nyo. Di ba? Hindi ko naman kasi kahit naman isa o dalawang biktima yan umano, di ba? Pero yung proportionality, yung i-mention din natin, wala na siya sa commerce of money. Like you mentioned then before, sir? Di ba? Hindi na tanga ang tao. So the more na pinapatagal nyo ito, the more na pinapakita ng pangyayaring ito na ang gobyerno natin wala na sa katinuan. Kahit siguro yung mga pulis dyan, no, marirealize nyo naman dyan, mararamdaman naman din nyo dyan kung yung mga misyonaryo ay mga biktima, kung yung mga pagsisinungaling ni Torre, di ba? Kung yan ay may bahid ng katotohanan, wala talaga. At kayo mismo ginagamit. Di ba? Pinigilan nyo kaming gamitin yung cathedral, yung access dun sa JMCFI, mga separate, yung JMCFI na separate entity, hindi lamang po para sa KOJC. Yung pamilya ninyo, hinihintay na kayo. Grabe ang bagyo dito ngayon sa Luzon, sa Maynila. Di ba? Imbis na kayo ang tumulong, for sure, baka ibang pamilya nyo dito, di ba? Baka biktima na din ng grabing pagbaha, sir. Kaya sa mga kapulisan natin, mag-isip-isip na kayo kung sino, mag-isip-isip na kayo ng tama. Kasi tama nga naman, mga kababayan, na ngayon na tilay napaparanoid na si Torre, talagang gagawin niya lahat. Gagawin kayong resources niyan para sa kanyang masamang binabalak sa KOJC. Kasi yung gusto nating, yung gusto i-bring up ngayon na issue Kasi lahat kayo nakafocus ngayon sa KOJC. Kaya nga, diversionary tactic? Di ba, bukod sa humahanap kayo ng saving grace? Di ba? Yun yung pinaano natin kay Torre. Ngayon, yung hamon na papasukin nyo ang media. Wala. Di ba? Ang lakas wala. I don't know, Sir EB, bakit kaya naging ganito si Torre? Kasi dati kaibigan pa namin yan. Kasi nga, we're fighting against sa CPP and NDF. Pero ngayon, grabe, Sir EB. Bakit yung ilang taon niyang pinagpagurang maging general. Tapos ngayon sabi niya, I'll take full responsibility sa operasyon. Well, Ina, wala akong nakikitang malaking rason yan, kundi malaking halaga ng pera ang ibinayad kay Torres ng mga tao na nasa taas niya, no? Because he is willing to sacrifice his career. He's a one-star general, parang 2 years pa lang ata bago siya mag-retire. So he has a chance to be promoted to a 2-star general before retiring. Pero alam ni Torre, no, na unlawful yung kanyang ginagawa. Pero bakit siya patuloy pa rin na gumagawa ng illegal na act na talaga namang alam niya na illegal? Dalawa lang yan, no? If you are constrained to do a certain illegal thing, dalawa lang yan yung dahilan, no? Baka pamilya mo ay hostage doon sa nagko-command or nabayaran ka. Diba? But as far as I know, I think hindi naman hostage or wala namang hinostage siguro yung pamilya ni Torre for him to do what he's doing now. So there's a very big possibility na nabayaran siya along with a few other top government officials and generals, no? According to some sources. Because any rational individual, no? Ako nga, no, Ina and Almar, no, I've been talking to a few of my friends in law enforcement, pamilya ko na yung iba. At I was really surprised, no, about 2 days ago, dito sa Cebu, mayroon ng mga abogado na nagtatrabaho sa gobyerno openly criticizing what Torres is doing at KOJC and sharing Attorney Torreon's interviews
These are lawyers, very young lawyers. At nasa gobyerno sila nagpatrabaho, no? And those law enforcers that I've talked to, sukang-suka na rin sa ginagawa ni Torre at nahihiya sila na tawaging pulis. At tinatanong nga sila, pagka may mga handaan, may mga kung ano-ano dyan, tinatanong daw sila, Sir, ano ba yung sa tingin nyo, yung ginagawa ni Torre dun? Parang illegal na yun, Sir, Di ba? So, alam naman talaga ng pulis, yung pinakamababang pulis, alam nila yung guidelines in implementing a warrant of arrest, whether it's a ordinary warrant or an alias warrant, no? Ito, it's a de facto occupation, it's a de facto seizure, a de facto martial law at KOJC. At talagang nababahala na tayo, kaya nga siguro si Ed Lingao, no? No matter his politics, no? Under risk to his career. 'Di ba? Hindi birong risk yun ni Ed Lingao na magpalabas ng ganun statement na alam naman natin na yung tinatrabahuan niya ay parte ng oligarkiya na nakipagsabuatan ngayon ng rehimeng Marcos. So, again, ito lang yung masasabi ko, Ina, no? They have sunk so much capital dito at ayaw nilang mapahiya yung amo nila. Pinoprotektahan nila yung amo nila, ayaw nilang mapahiya. So, ang gagawin nila, magke-create sila ng panibagong incidental crime, no? At yun na nga, it's questionable din, no? Pero gagawin nila yan because they already had a chance, no? An opportunity for a graceful exit, which was supposedly to follow and obey the temporary protection order issued by the Branch 15 RTC. That should have been their graceful exit, di ba? O sige, alis na kami, babalik na lang namin at ito, i-iron out namin. Pero hindi nila tinantanan. So, maghahanap na, ito yung hinahanap nila ngayon, hindi na graceful exit, no? It's an exit plan, no matter how violent and no matter how unlawful, no? To justify their previous assertion nga na nandyan si Pastor. At on the 11th day na nga, wala nga dyan si Pastor, no? At alam nila yun. Yes. Go ahead. Sir, kanina nga, nasabi mo kanina na hindi na dapat pang tawagin na general itong si Torre dahil nga sa kanyang mga pinagagawa ng mga violations. Sa tingin niyo po ba dapat pang taasan yung standard ng training ng kapulisan para hindi tayo umabot sa ganitong punto na isinusukan na yung mga pulis, isinusukan na ng mga Pilipino itong mga kapulisan dahil nga sa mga pinagagawa nila? Well, Almar, no, sad to say, you don't need any, they all have the training. They all have the necessary training they need. It's a question of character, Almar, no? Ina, no? It's a question of character talaga. Because no matter how trained you are on matters of law, on matters of governance, on matters of police work, no matter how trained you are, no matter how indoctrinated you are of the well-founded procedures, pag yung masama kang tao, masama ka talaga. Yan si Torre ngayon. At dalawa yung kasamaan na magpapaano sa'yo sa kasamaan. Number one, nabili ka or hostage yung pamilya mo. Kaya mo nagawa yun. So, itong si Torre, he is a lost soul already. Yeah. No, he has resigned himself na pagkatapos nito, no, wala na siya. He has surrendered himself, no? Na yung reputasyon niya, yung pagkatao niya, he's not worried, mind you, because he is paid. His retirement or his early retirement is already secured, no? At ang kawawa, itong yung mga maliliit ng ranggo na pulis na ginawang blunt instrument of force to apply pressure and intimidation to the KOJC, in effect, to the Dutertes, and virtually all the entire nation for us to cower into submission. Ngayon na nga, nasaan yung Pangulong Marcos? Pangilang araw na yung pagbabaha ng Enteng PS. Do you see him? No. Where is E.S. Bersamin? Do you see him? Have you seen the NDRRMC na nag-convene, na nag-command conference? 'Di ba? So, wala. Wala talaga. Even the preemptive command conference, alam na nila na papasok yung bagyo. They haven't learned their lesson sa Carina, which was just a month and a week ago. So talagang they're very detached, no? Very, very detached. At dalawa yung preoccupation nila at stress na stress talaga na sila.
because their narrative sa West Philippine Sea ay hindi pa rin umubra. Yung kanilang ginagawa sa QJC, hindi pa rin umubra. At lalong, alam mo, Ina and Almar, no? I'm surprised. I'm surprised. You know why? I know a lot of people, they just shrugged off. At sabi nga nila, yung mga businessmen, yung mga kaibigan ko, it's just political noise ba, you know? It's just political noise between the Dutertes and the let them be, no? You just do what you're doing. Now, they have come to realize na sabi nila, you know, sabi nila, uy, ano na ba to? Iba na to So nagme-message na sila sa akin at nagtatanong. At parang may ano na rin sa kanila, may tawag dito, may konting kaba. At konting or not even konti, yung iba nga are already alarmed, no? Well, not alarmed to a degree na talagang mag-ano sila, but they are concerned, no? They are concerned with what's happening, no? Kasi hindi na raw ito tama. Hindi na raw ito tama. Even if it's politically motivated, they could probably accept, 2 days or 3